Hindi na naman niya mapigilan na umiyak. Isang linggo pa lang na hindi sila nagkikita, sobrang namimiss niya na ito. Pinipilit naman ito na matawagan siya para lang kamustahin at mag-update sa ginagawa niya doon. Kahit sobrang busy nito. Sobrang hirap dahil hindi parehong oras nilang dalawa. Ang hirap yung nagke-craving ka na walang bibili ng gusto mong kainin. Hindi makalabas sa gabi para bumili ng gustong kainin. Dahil nagkapobia na siya sa nangyari dati sa kanya. Ang hirap yung ganito na may hinahanap kang amoy at pagkain pero hindi matukoy kung anong pagkain yun. At sa tuwing umaga nagsusuka siya dahil sa morning sickness. Yung walang mag-aalalay sa'yo, walang nag-aalaga. Kagaya nung isang araw, kamuntik na siyang natumba dahil sa naramdamang hilo. Nagiging bugnutin at super emotional na din siya. Super sensitive at masungit. Mabuti na lang at maunawain ang mga ka-roommate niya. Sila ang gumagabay sa kanya kapag may oras sila. Kaya thankful siya sa kanila. Napaisip siya. Nakita kaya ni Rafael yung pregnancy test at sulat niya na nilagay niya sa drawer nito? Sana nakita niya. Pero kung nakita niya, dapat nagtanong na ito sa akin. Kaya sigurado akong hindi pa niya ito nakikita. Nalungkot na naman siya at nanubig na naman ang kanyang mga mata. Sorry, baby ko. Nagiging emosyonal na naman ang nanay mo. Namimiss ko lang kasi ang tatay mo. Kausap niya sa tiyan niyang hindi pa halata ang umbok at hinaplos-haplos ito. Tinatamad siyang kumilos, parang ayaw na niyang pumasok sa trabaho pero 2 linggo na lang matatapos na ang contract niya. Kaya tiyaga na lang muna siya. Mabuti na lang at patapos na ang contract niya. Wala pang nakakaalam sa mga kaibigan niya na buntis siya. Ang tatay lang ni Rafael at mga ka-roommate niyang nakakaalam na buntis siya. Papupuntahin na lang niya ang mga ito bukas para ikwento sa kanila na buntis siya. Mas magandang personal na sabihin kesa sa phone. Matapos siyang nagsuka kanina, ito at nakahiga na ulit. Pero kailangan na niyang bumangon para sa pagpasok sa trabaho. Nababagod siya sa trabaho niya ngayon. Yun ang madalas punahin ng mga katrabaho niya. Ngingiti lang siya. Lagi siyang nakatingin sa oras sa relo niya. Gusto na lang niya na humilata maghapon. Napabuntong hininga siya. Ayaw din niya kumain na tanghalian. Natatakot siyang baka sumuka na lang siya gaya nung isang araw. Hindi siya mapili sa pagkain. Yun ang kagandahan, kaya lang madalas maisusuka lang naman niya. Excited siyang umuwi ng hapon na yon. Paglabas niya na department nila, bahagya pa siyang nagulat nang may nagsalita sa likuran niya. Napalingon siya bigla. Isang lalaki yun na hindi niya kilala. Nagtaka pa siya kung bakit kilala siya nito. Yes, sir. Magalang niyang sabi. May madam want to talk to you. Follow me. Diretsahan itong sabi sa kanya. Napakunot noo siya. Who is she? I'm sorry, I don't want to just come with you since I don't know who your boss is. Agad na tanggi niya. Pardon, it's Madam Selva Chang, Rafael's mother. Napasinghap siya sa pagkakarinig sa pangalan ng ina ni Rafael. Namutla siya bigla. Akala niya hindi na ito makikialam pa sa relasyon nila ng anak nito. Kinakabahan siya na hindi mawari. Ang hirap tanggihan baka kasi mas lalong magalit ito sa kanya. Sana hindi siya nito ipahiya sa public. God, please guide me. Bulong niya sa sarili. Let's go. I don't want my madam to be angry. She's scary. Ngiwi nitong sabi. I know. Sa loob-loob niya. Kinakabahan siya habang naglalakad sila ng bodyguard ng ginang. Nagpakilala ito kanina bago sila magtungo sa restaurant kung saan sila magkikita ng ina ni Rafael. Sa private room siya iginaya ng bodyguard ng ginang. Kahit kinakabahan siya, kailangan niyang labanan ang kaba at takot. Kailangan niya magpakatatag at lakasan ng loob. Pagkakita pa lang niya sa ina ni Rafael, agad na siya nitong tinaasan ng kilay. Kinakabahan na naman siya. Good evening, ma'am. Bati niya sabay yukod ng bahagya. Maupo ka. Agad nitong sabi. Tumalima naman siya agad. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang sabihin sa'yo na layuan mo na ang anak ko. Madiin nitong sabi sa kanya. Napasinghap siya. Hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon gumagawa pa rin ito ng paraan para mapaghiwalay sila ni Rafael. Alam nitong ito ang tamang oras dahil wala dito sa Singapore ang anak nito. Gusto niyang mainis sa ina ni Rafael. Gusto niyang magalit dito. Gusto niya itong sagutin pero nag-aalala siya dahil buntis siya. Baka may masamang mangyari sa kanila ng baby niya. Kaya kaunting pasensya pa, self. Mahal ko po ang anak niyo, ma'am. Hindi ko siya kayang hiwalayan ng ganun na lang kadali. Mahina niya sabi. You know in the first place na ayaw kita para sa anak ko. Ayoko sa kagaya mo. Ayoko sa Pilipina lang mahuhulog ang loob ng anak ko.
Pare-pareho lang kayong lahat. Mga manggagamit. Kahit ano pang gawin mo, hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Inis nitong sabi sa kanya. Napaluhan na lang siya sa sinabi nito. Pero tinaasan lang siya nito ng kilay. Humirap pa nang makitang lumuluha siya. Huwag mo akong dramahan dyan. Kahit mag-iiyak ka pa sa harapan ko, wala akong pakialam. Napayuko siya at marahan na nagpunas ng luha sa kanyang muka. No, hindi niya kayang hiwalayan ang anak nito. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin, lalo na't magkakaanak na kami. No, I can't. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Mahal na mahal ko siya, ma'am. Lalo na't nabitin ang sasabihin niya. Nang bigla nitong hinampas ang lamesa, napaigtad siya sa ginawa nito. Mahal mo man o hindi, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay ang hiwalayan mo siya. Hiwalayan mo ang anak ko. Galit nitong sabi. Umiling-iling siya. Bumuhos na naman ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawang iniuutos nito. Kay Rafael lang ako dapat magtiwala at sumunod. Sa kanya lang ako dapat makinig. Ayoko siyang masaktan kapag sinunod kong utos ng kanyang ina. Ayaw mo naman siguro na mawala ng trabaho ang lahat ng mga kaibigan mo dito, including your housemates and your brother with his family in Canada. Kaya kong gawin ang lahat, mawalan lang sila ng trabaho at ma-terminate ang kapatid mo with his family sa Canada at mawalan ng trabaho. Wag mong susubukan ng pasensya ko. Madiin nitong sabi sa kanya. Napasinghap at nabigla siya sa sinabi ng ginang at bigla siyang napatitig dito. Nagtatanong ang kanyang mga mata na nakatingin dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahan niyang tanong na hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ko na kailangan na ulitin pa. You heard it right. Bibigyan kita ng 2 linggo na makapag-isip. You know the consequences kapag hindi ka sumunod sa utos ko. Pagkasabi nun tumayo na ito at iniwan siyang umiiyak doon. Pero maya-maya bumalik ito at pinagbantaan siya ng kung ano-ano pa. Wala siyang masabi dahil blanko na ang utak niya sa mga pambablackmail nito. Hindi niya alam kung gaano siya nakatulala hanggang sa may isang waitress na kumausap sa kanya. Hindi siya umimik, umiling lang siya. Maya-maya ay tumayo na siya at palabas ng restaurant na yon. Naupo muna siya ng matagal sa upuan doon sa sasakyan ng mga bus. Gulong-gulong utak niya na lahat ng mga tumatawag sa phone niya. Hindi na niya magawang sagutin pa. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Sobrang bigat ang pakiramdam niya. Hindi naman niya ma-attempt na mawalan ng trabaho ang mga kaibigan niya. Isama pang ka-roommate niya na may kanya-kanyang problema din sa buhay. Lalo na ang kuya niya na masayang namumuhay sa Canada, kasamang sarili nitong pamilya. Hindi ko kaya, pero mas hindi ko kakayanin ang iwan ng basta-basta si Rafael nang ganun-ganun na lang. Lalo na't pagkakaanak na kami. I need him. Napahagulgol na naman siya. Ang hirap magdesisyon. Ang hirap yung ganito na kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya magustuhan ng ina ni Rafael. Hindi niya alam ang gagawin niya. Paano ko pa matutupad ang pangako ko sa kanya? Paano ko pa masasabi na buntis ako? Iisipin ko pa lang na kapag pinili ko si Rafi, hindi ko nakakayanin na nakikita ko ang mga kaibigan kong malungkot at mawala ng trabaho dahil sa akin. Pero mas sobrang masasaktan ako kapag hindi ko ipinaglaban ang pagmamahal ko kay Rafael. Oh my God, please help me God. Hindi niya alam kung paano siya nakauwing tulala. Nagulat na lang siya nang makita ang mga kaibigan niya dito sa apartment nila. Kasama pa nilang bakla, napaiyak na naman siya, na ikinaalarma nila. Bruha, anong nangyari ha? Ayaw mo bang nandito kami? Hindi mo ba kami na-miss? Kaya ka makadrama dyan, wagas. Overacting na si Mangot ng bakla. Umiling-iling lang siya. Pasalampak na naupo sa sopa doon. Hindi rin niya pinansin ang ibang ka-roommate niya nung nagtanong sila. Ramdam niyang nakatitig ang mga ito sa kanya. Gulong-gulong isip niya. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan na ikwento ang ganap kanina. Napahugulgol na lang siya dahil hindi niya kaya yung sakit na nararamdaman niya. Agad naman siyang dinaluhan ng mga kaibigan niya. Bella, uy! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Baka pwede mong i-share sa amin? Nag-aalalang tanong ni Bridgetta. Tahan na, pinag-aalala mo kami. Kumuha ka ng tubig, bakla. Utos ng isa sa baklang kaibigan nila. Agad naman itong tumalima para kumuha ng tubig. Bella, ayos ka lang. Tahan na, nakakasama yan sa'yo. Alo naman sa kanya ni Ate Amy. Hindi ko kaya. Hikbi niyang sabi na hirap siyang magsalita dahil sa kaiiyak. Kuminahon ka muna.
Makakasama yan sa'yo, sa kalusugan mo. Hindi niya akalain na kumpleto lahat ang ka-roommate niya dito. Wala kayang pasok sa hospital ng babaeng ito, sa isip-isip niya. Kaya pinakalma niya muna ang sarili. Tutal nandito na naman silang lahat. Mas magandang masabi niya sa kanilang lahat ng sinabi ng ina ni Rafael sa kanya. Pinainom muna siya ng tubig para kumalma siya. Nakapagdesisyon na siya. Mahirap ito para sa kanya pero kailangan niyang gawin ito. Ako na lang ang aalis kaysa mawala ng trabaho ang mga kaibigan ko. Ilang pamilyang masasaktan niya kapag nawala ng trabaho ang mga ito. Hindi kaya ng konsensya niya yun. Single mom ang dalawa niyang ka-roommate at yung dalawa breadwinner sa pamilya. At may mga pinapaaral pa ng mga kapatid itong nursing. Ang mayaman. Pero kahit ano pa man ayaw niya silang mawala ng trabaho ng dahil sa kanya. Ganoon din ang mga kaibigan niya. Mahal niya ang mga ito kaya ayaw niyang siyang maging dahilan ng pagkawala ng mga ito ng trabaho. Maiintindihan naman siguro siya ni Rafael sa gagawin niya. Sana mapatawad niya ako sa pag-iiwan ko sa kanya. Wala na akong ibang choices dahil binalaan ako na huwag magsumbong kay Rafael. Ito na lang ang pinakamabuting paraan para sa aming lahat. Ako na lang ang magsasacrifice alang-alang sa kaligtasan ng magiging anak ko. Makalipas ang ilang minuto, nag-umpukan na silang lahat sa sala. Pinatawag niya ang lahat para marinig ng mga itong sasabihin niya. Kaya mo ba, Bella? Okay lang kung hindi mo kayang sabihin pa sa ngayon. May pag-aalala pa rin na tanong ni Leila. Okay lang ako. Pero labas sa ilong lang ang pagkakasabi niya. Napayuko siya tumingan ng malalim. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong lisanin ang bansang ito para sa ikakabuti nating lahat. It's really so hard for me. Ang hirap sobra para sa akin ang desisyon na to pero wala akong ibang paraan kundi ang umalis dito at masave ang mga trabaho nyo. Napayuko siya at naglandas ang mga magsasaganang luha sa kanyang mga pisngi. What do you mean? Agad na tanong ni Tim. Tinaas niya ang muka at tumingin siya sa mga ito. Hindi nila deserve ang mawalan ng trabaho. Napamahal na din ng mga ito sa kanya at masasabi niyang napakabait ng mga ito sa kanya. Kapatid at kapamilya ang turing ng mga ito sa kanya. Kaya ayaw niyang masaktan ng mga ito dahil lang sa pansarili niyang kaligayahan. Pinagbantaan ako ng mama ni Rafael na hindi niya na ituloy dahil sa sabay-sabay silang nasigaw. What? Sigaw nila kaya't napapikit siya. Sorry, ituloy mo na. Agad na sabi ni Ate Kat. Nalayuan ko daw si Rafael. Kung hindi ako pumayag, nagbanta siya na lahat ng kaibigan ko at pati ang mga ka-roommate ko madadamay at mawawalan ng trabaho dito. Malungkot niyang sabi. At inilabas niya sa bag niyang isang hindi kalakihan na envelope. Inilabas niya ang laman nun at pinakita sa kanila. Napasinghap silang lahat pagkabasa sa mga pangalan nila. Nag-effort talagang hampas lupang matanda na yun para lang ma-blackmail ka? Gaga yun ah! Galit na sabi ng kaibigan niyang bakla. Kasama pa ditong kapatid mo at ang pamilya niya sa Canada. Sabi naman ni Leila. Ganun ka ba niya hindi ka gusto para sa anak niya na gumawa pa ng paraan mapaglayo lang kayo ni Rafael? Bruhang matanda na yun ah. Ingrata talaga. Gigil din na sabi ni Brigida. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Ate Amy. Uuwing Pinas. Pag-iisipan ko pa kung saan ako titira. Ayoko sa bahay dahil ayokong mag-alala sila sa akin. Baka magalit sila kay Rafael. Wala siyang kinalaman at alam sa nangyayari. Sabi niya. Pero hindi mo na kailangan na mag-sacrifice para sa amin. Makakahanap naman kami ng ibang trabaho dito. Sabi ni Alisa. Umiling-iling siya. Hindi ganun yun kadali. Ipapaban kayo dito. Malaki ang share at marami silang kakilala sa airport. Madali lang para sa kanila na gawin ang lahat. Dahil marami silang pera. At malalaking taong mga kamag-anak nila. Malungkot niyang sabi. Napasinghap naman ulit ang mga ito. Kaya pinagpatuloy niyang pagkwento sa usapan nila ng ina ni Rafael. Lahat sinabi niya, pati na din ang plano niya. I need to do this para na din sa ikakabuti ng ipinagbubuntis ko. Nagulat siya nang sumigaw ang tatlo niyang kaibigan. Buntis ka? Wow talaga! Congratulations! Masaya nilang bate pero bigla din silang nalungkot. Paano na yan? Ipapaalam mo ba kay Rafael na buntis ka? Tanong ni Leila. Susurpresahin ko nga sana siya nung pumunta ako sa opisina niya. Kaso ako naman ang nasurpresa. Aalis pala siya patungong US. Kaya hindi ko nasabi sa kanya.
Sana makita niya yung nilagay ko sa drawer niya sa opisina niya. Masakit para sa akin na ikakat ko yung communication namin. Hindi ko kaya. Nasasaktan ako ng sobra sa gagawin ko. Ayoko naman na maging selfish. Kaya ako na lang ang aalis para maging maayos ang lahat. Nalungkot na naman siya. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako o hindi. Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa pambablackmail ng matandang yun. Parang nakakagalit ang ginawa niya sa'yo. Inis na sabi ni Ate Kat. Naiinis din ako sa ina ng boyfriend mo. Hindi na lang niya hayaan ang anak niyang sumaya sa piling mo. Impaktang matanda yan. Inis din na sabi ni Tim. Nadamay lang kayo. Kasalanan ko to. Alam ko yun ang inisip niyang paraan para mapaghiwalay niya kami ni Rafael. Nagtagumpay naman siya. Kaya kahit masakit sa loob ko na iwan si Rafael, wala na akong magagawa pa. Mas importante para sa akin ang ikakabuti niyo. Mahal ko kayo, kaya ako to ginagawa. Kung kami talaga ni Rafael, panahon na lang ang makakapagpalapit sa amin. At sana balang araw, mamit niyang magiging anak namin. Napaluha na naman siya. Huwag kayong makonsensya dahil sa gagawin ko. Mas ako makokonsensya kapag pinili ko si Rafael at kayong mawawala ng trabaho. Hindi ko yun kakayanin. Basta mag-ingat kayo dito palagi ha. Mamimiss ko kayong lahat. Umiiyak niyang sabi. Lumapit ang mga ito at niyakap siya ng mga ito isa-isa. Kaya mas lalo na naman siyang napaiyak. Nakakainis. Sobra yung matanda na yan. Nakakagigil siya. Inis na sabi ni Ate Kat. Magpakatatag ka ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Alam mo magagalit si Rafael kapag pinabayaan mong sarili mo at ang magiging baby niyo. Malungkot na sabi ni Leila. Huwag mo kami kakalimutan ha. Dapat lahat kami kunin mong ninang. Magtatampo kami kapag hindi mo kami kinuha. Malungkot din ang boses ng kaibigan niyang si Bakla. Oo, dapat lang nakunin niya tayo. Sang-ayon naman ni Tim. Walang magagandang ninang ang baby mo kapag hindi mo kami kinuha. Sabi naman ni Ate Amy. Kaya nagkatawanan silang lahat. Nang gabi ding yon. Nagpalipas ng gabi ang tatlo niyang kaibigan. Marami silang napag-usapan na kung ano-ano para lang mapagaan ang loob niya. Pero alam niya kahit sila nalulungkot din sa sitwasyon niya. Nagpresenta din ang tatlo na tutulong sa paglagay sa box ng mga gamit niya. Kaya laking pasalamat ko sa kanila. Dahil alam kong hindi ko kakayanin lahat.